Our study this morning. So, kailangan po ay mag-practice na tayo ng kakaunti na English, no? Kasi baka mapalaban tayo. So, si Lord naman po ang magturo. Okay? So, dahil po tayo ay Tagalog, syempre nagka-Tagalog din po, no? Hindi naman po pwedeng Bisaya kasi kaunti lang din po ang nakakaintindi. Okay? So, purihin po ang ating Panginoon at tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaral. At nais ko pong focus po tayo sa mga salita po ng Diyos. At alam ko po na ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At siya po ang nagko-convert po sa atin. At lahat tayo kailangan ay ma-convert na mga salita po ng Diyos. Amen po? Amen. Lahat tayo kailangan. Pastor man yan o sino man yan, lahat po. Kailangan po tayo ma-convert na mga salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, wala po itong sinisino. Amen? Wala ho itong pabor-pabor kung kanino. Hindi ho. Ito po ang salita ng Diyos para po ito sa lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Pastor, bakit mananampalataya lang? Bakit hindi para ito sa mga hindi mananampalataya? Hindi talaga yun kasi hindi nga sila nananampalataya eh. Tama? Hindi talaga sila maniniwala sa mga salita ng Diyos. Kahit man anong gagawin natin dyan, hindi po talaga yun. Kasi nga, hindi sila mananampalataya. Kaya ang salita po ng Diyos, tandaan po natin, this is for the believers, right? Of our Lord Jesus Christ. Now, our topic this morning, which is called building up the inner man. No? Building up the inner man. Pagpapatibay ng panloob na pagkatao. Meron ba tayo panloob? Amen. Di ba lahat tayo meron panloob? Amen po? Lahat na buhay dito sa lupa, merong panloob. Okay? Meron din pong laman loob. Tama po? May laman loob tayo, may intestine tayo, may puso tayo, tama po? May baga tayo, kumpleto, yun po ang laman loob. Pero iba din yung salitang panloob. Ito po ay tumutukoy sa spiritual na buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. That is a panloob or inner thing, no? Dito po sa buhay po natin. Spiritual inner, ibig sabihin po mga kapatid. Okay? Now, marami ho tayo nakikita ng mga tao na kapag kanilang binablog ang kanilang kinakain, anong tawag po doon? Mukbang. Di ba? Nagmumukbang sila. Nakita na ba natin yan? Nagmumukbang. Meron pa nga namatay dahil sa mukbang, no? Mindanao yata yon, nasobrahan. Di ba? So, sa atin naman, meron mukbang. Spiritual mukbang. Ano pong ibig sabihin ng mukbang? Mukbang is a compound of two Korean words. Tama? Korean words po yan, mukbang. Tandaan po natin, hindi yan galing sa Pilipino o Pilipinas. Right? Na ang ibig sabihin ay muknyin, meaning eating, kain. Tama? Isa pa, and bangsong, ibig sabihin broadcast, palabas. Di ba? O, bangsong. So, yan po yung mukbang na tinatawag. Tayo, kailangan tayo mamukbang ng salita ng Diyos. Amen po? Kasi yung mahalaga ang salita po ng Diyos. Hindi lamang po dapat tayo kakain ng mga spiritual na bagay, ang mga pisikal na bagay, sa buhay po natin, manapay dapat, prioridad po natin, ito po yung spiritual na pagkain ng mga salita ng ating Panginoon. Man is more than a body. He has a soul and spirit that requires nourishment. No?
Obligado ba, required ba na pakainin natin ang ating spiritual, ang ating kaluluwa? Yes. Required po yan ni Lord. Okay? Required din po ba ni Lord na pakainin natin physical natin? Yes. Required. Paano ka naman mabuhay? Paano lalakas ang physical mo kundi required yun? Required din po yun. Kaso lang, huwag po lagi tayo physical nakapokus. Tama? Dapat, una, yung ating spiritual na buhay. Ang ating kaluluwa na mabusog sa mga salita po ng ating Panginoon. You know why? Luke chapter 4 verse 4, ang sabi ni Lord, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." Malinaw po yun, no? Na hindi lamang daw nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita ng Diyos. So, ibig sabihin po, dapat meron tayong oras, panahon, na pakainin po natin ang ating buhay spiritual. Tama? Ang ating mga kaluluwa ng mga salita po ng Diyos. Kaya po tinuturo ni Lord kung gaano po kahalaga ang kanya mga salita sa buhay po natin. Okay? So, ano po ba ang mga nagagawa ng salita ng Diyos sa atin? Di ba maraming nagagawa? Tama po? In-inform po sa atin ni Lord kung paano tayo nilikha ng Panginoon. Paano natin nalaman? Through the Word of God. Oh, di po ba? Oh, ano pa? In-inform tayo kung paano tayo niligtas. Nalaman natin through the Word of God. Okay? So, of course, meron po siyang ginagamit no, ng mga lingkod ng ating Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi lahat na humahawak ng Biblia o nangangaral ay tunay at totoo na lingkod ng Diyos. Amen? Hindi lahat po yan. Tandaan po natin. Okay? Hindi lahat. Kaya dapat suriin. Dapat alamin. Dapat pag-aralan yung mga kanilang sinasabi at atin pong ihambing o i-compare doon po sa mga salita po ng ating Panginoon. In Paul's epistles, believers are taught to grow in grace and be edified by sound doctrine, not carnal appetite. Tingnan niyo po. No? Pag sinabing sound doctrine, ibig sabihin yung tunay na doktrina. Kasi meron pong hindi tunay eh. Tama? At tandaan po natin, hindi lahat na kumikinang ginto. Right? Hindi lahat na kumikinang yan ginto. Merong peke dyan. Amen? Hindi lahat na nangangaral, tunay ang pinapangaral. Tunay ang pamumuhay. Marami po. Nagkikislap-kislap lang konti. No, nakala natin ay tunay, totoo. Pero hindi pala. Pag ating suriin. So, para masuri natin, idaan natin sa apoy. Tama? Pag nalaman natin, para malaman natin na tunay na ginto, anong gagawin natin? Idadaan sa apoy. Tama po? Inaano po yan eh. Sinusunog yan para makita talaga kung talaga tunay siya na ginto o hindi. Ganun din po. No? Ibig sabihin, refine po yan ang salita ng Diyos. Tama po? Para malaman natin kung totoo ang pinapangaral, kung totoo ang mga sinasabi po sa atin ng kanyang pangangaral. No? So, mahalaga yung ating tinatawag po na paninindigan dito po sa sound doctrine ng ating Panginoon. Okay? No? Sadly, nakakalungkot, many today feed their stomach more than their soul. Tama?
Oh, nakakalungkot, no? Marami ngayon, mas pinapakain pa nila ang kanilang tiyan, katawan, kaysa salita ng ating Diyos. Okay? Kaysa kanilang mga kaluluwa. Prioritizing earthly desire over eternal truth. Kasi ito po ang Biblia, salita ng Diyos. Ito po yung eternal truth. Pero hindi porke Biblia, Biblia na. Tama? Alamin din natin kung anong klaseng Biblia. Baka mamaya, Biblia ng pabor sa reliyon. Tama? Baka mamaya, kulang yun. Baka mamaya, may mali. So, suriin pa rin po yun. Kaya nga, kailangan natin idaan po sa apoy. Tama? Idaan natin para ma-refine, para makita kung tunay ba o totoo yung pinapangaral po sa atin o yung ating nakikita, narinig na mga salita po, no, ng ating Panginoong Diyos. Kaya maraming mananampalataya ngayon na prioridad talaga nila yung tiyan. No? Minsan, wala na, hindi na naglilingkod sa Lord dahil busy. No? Busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy lahat. Para lang kumita dahil daw ang hirap ng buhay ngayon. Totoo po, mahirap ang buhay. Tama? Realidad naman talaga yan, totoo. Pero ang tanong dyan, may mahirap ba sa Diyos? May mahirap po ba sa Diyos? Pinababayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Di ba? Napakaraming pangako ang Diyos. Alam mo ba, ang kulang lang ng maraming mananampalataya ay yung kanilang pagtiwala sa Diyos. Right? Di ba? Oh. Bakit ang langgam? Di ba? Nakakain. Bakit ang ibon nakakain? Di ba? Hindi naman sila tao. Lalo na kaya tayo? Di ba? Tayo anak ng Diyos. Pababayaan ba tayo ni Lord? Hindi. Ang mahalaga, yung sa Diyos ay sa Diyos. Amen? Hindi po pwede yung sa Diyos, sa'yo pa rin. Di ba? Kailangan may time tayo para kay Lord. Kasi delikado, paano naman kung wala nang time si Lord sa atin? Di ba? Pabayaan na tayo ni Lord. Di ba? Yan ang delikado. Okay? So, mahalaga po, ito ang mga aral po ng ating Panginoon. Okay? So, number 1, priority of spiritual food. No? Dapat ang spiritual na pagkain, prioridad sa buhay po natin. Amen po? Yung pagkain ba spiritual, niluluto pa ba? Hindi na. Kakainin mo na lang eh. Tama po? Nakahanda na po, nakahain na sa atin. Hindi na kailangan lutuin pa, hindi na kailangan na kung ano-ano pang gagawin. Ang gagawin na lang natin, basahin, pakinggan, pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Nandyan na po yan, binigay na po ni Lord sa atin. Choose the Word over the world. Amen? Dapat piliin natin ang salita kaysa sa mundo. Tama? Yun po ang mahalaga eh. Choose the Word, not the world. Kasi pagka sa world ka, ay hindi talaga mangyari yon. Tama? Okay? Struggle ka talaga po dyan, kahit anong gagawin mo. Okay? Kasi sa mundo ka eh. Di po ba? Wala ka na doon sa grupo ng mga naglilingkod sa Lord. Struggle ka po talaga dyan. No? May tendency na ikaw ay maakit, no? Madala, makuha ng mga makamundong ginagawa sa mundo po ito na ating ginagalawan. Kaya nga po tinuturo ni Lord lagi sa atin yung separation. Kasi ang anak ng Diyos,
Kailangan talaga mag-separate. Hindi ibig sabihin na wala ka ng kaibigan. Tama? Hindi ibig sabihin na hindi ka na makatao. Hindi ibig sabihin na wala ka ng kakilala. Hindi po. Okay? Ibig sabihin ng separation, huwag mong gawin yung ginagawa nila. Tama? Yung mga maling ginagawa ng mundo ito, ng mundong ito na ating ginagalawan. We should prioritize spiritual food over physical food. Dapat iparagdag po natin sa buhay po natin. Paul reminds us that doctrine must come first. Sound teaching is more vital than physical bread. Tingnan niyo po. Basahin po natin 1 Timothy chapter 4, verse 6. Sabi po dito, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Sino nagsalita dito? Si Pablo. Sinong sinasabihan? Si Timoteo. Nourished up in the words of faith and good doctrine. Tingnan niyo po, na napakapakain sa mga salita ng pananampalataya at mabuting doktrina. So, ang pinapakain pala, yung salita ng pananampalataya at mabuting doktrina. Okay? So, kung may mabuting doktrina, merong masamang doktrina. Ganun lang po yun. Kung may puti, may itim. No? Pag may lalaki, may babae. Tama po? Salin-salin lang po. Okay? Hindi pwede one side lang. Kailangan, merong ibang side. Kaya po dito mga kapatid, malinaw po na napakahalaga, ito po yung doktrina ng ating Panginoon. Right? Na dapat nating panghawakan, dapat nating pag-aralan, dapat nating basahin, dapat natin itong sundin, no, sa ating paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. So, mahalaga na pinapakain po natin ng mga salita ng pananampalataya kasi ang salita ng Diyos dito po, tandaan po natin, dito po, nadadagdagan. Dito po, umaangat ang antas ng ating pananampalataya. Tama po? Sa ating pakikinig, pagbabasa, pagsasaliksik ng mga aral po ng ating Panginoon. Kaya kung meron doktrina, ang tao, ang Diyos meron din. Tama po? Kung meron doktrina ang diablo, ang Diyos meron din. Kaya po, meron 3 kinds of doctrine in the Bible. Okay? Ano po yun? Doctrine of God, doctrine of the devil, doctrine of man. 3 doktrina po yan. Of course, ang mahalaga, yung doctrine of God. Pero, pinag-aralan din natin ang doctrine of men, kung anong ginagawa nila, tama? Pinag-aralan din natin ang doctrine of the devil, kung ano po ang estratehiya ng diablo. Tama po? Kasi, kung hindi mo rin yan pag-aralan, hindi mo matumbok. Tama? Pag binaril mo ang isang tao, di po ba? Pag binaril mo yung kanyang paniniwala na mali sa mga salita po ng ating Panginoon. Kaya ang pinangawakan natin, of course, doctrine of God. Merong doktrina po ang Diyos. Marami po. No? Kasama po yung doctrine of grace. Mga kapatid, malalim na grace na tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. So, kaya dapat ay patuloy po tayo na kumain ng mga salita
at ng mga mabuting doktrina sa ating paglilingkod na ito. Kaya nga po, ang overseer, ang gawain po niya to feed the flock of God. To feed the flock of God. Kasi kailangan talaga kumain ang tupa ng Panginoon. Okay? Are we the flocks of God? Di ba? Flock tayo ng Panginoon. Tupa tayo ng Diyos, mga minamahal. So, mahalaga po, mga kapatid, no, ang salita ng Panginoon. That is number 1, priority of spiritual food. Actually, ang pag-aaral natin, 12 po ito, pero 4 lang ang ating uunahin. No, series po ito, next week ulit 4. Next week ulit 4. Bali, 3 Sundays po ito bago po mag-take off si Pastor. Diba? So, i-announce ko po ulit mamaya. Kasi baka nakakalimutan ninyo. Okay. Mag-abroad na po si Pastor. Joke lang po. Okay? Number 1. Number 2, peril of carnal focus. Panganib ng makalaman na pagtuon. Okay? So, panganib po, mapanganib ang buhay ng isang mananampalataya kapag karnal ang pamumuhay. Amen? Amen. Totoo po yun. Panganib ang kanyang relasyon sa Lord. Mapanganib ang kanyang komunikasyon. Mapanganib ang kanyang connection sa Lord. Diba? Kahapon, Bible study natin, ang ganda, connection, ano? Napunta tayo sa tubo ng tubig. Diba? Napunta tayo sa internet. Diba? Hindi ko pa nga nabanggit na punta dapat tayo sa kuryente. Diba? Tingnan niyo po ang mga bagay na yan. Totoo po, pag hindi mo po yan i-connect, walang silbi. Tama? Ano mo naman ang kuryente yan? Marami kang kuryente, marami kang wire, hindi naman nakakunik sa line. Eh wala din po yun. Di ba ba? Okay? Kapag ka ang isang kuryente ay hindi mo i-connect sa line na kuryente, magkaroon ka kaya ng ilaw? Hindi. So, apektado lahat. Kaya ganun din po ang ating paglilingkod sa Lord. Once na hindi ka nakakonect sa live, amen? Sa alive God, sa buhay na Diyos, di ba? Walang connection ang buhay mo. Walang silbi. Amen po? Ganun din po tayo, mga kapatid. Okay? So, kailangan ay nakakunik tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, mapanganib, delikado po. So, may mga warning po, of course, yung ating Panginoon. At may mga bagay na dapat po tayong gawin. Okay? Bilang tao. Tao ba't po tayo? Kumikilos, di ba ba? Oh. So, kailan ba tayo may gawin sa Lord? May gagawin tayo. Hindi po pwede na nakaupo ko lang, Lord, nandito na ako. Hindi ho. Okay? So, anong gagawin natin? Sabi dito, Revelation chapter 1, verse 3, ito po yun. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Sino daw mapalad? Yung mga nagbabasa. Diba? Sa ibang tao, sa tingin nila, hindi yan mapalad. Pero in the sight of God, mapalad po tayo. Amen? So, sino ipiplease natin? Tao ang Diyos? Siyempre, Diyos, di ba? Hindi tao. Ang paglilingkod sa Lord, ang piniplease si Lord. Hindi po tao. Tama? Wala hong magaling sa atin, si Lord lang. Amen po? Amen.
Lahat tayo walang magaling sa atin. Kaya ang kapurihan dapat lagi po sa ating Panginoon. Kung inyo po nakikita dito, meron pong tatlong bagay. Number 1, read the book. Kasi basahin eh. Tama? Anong book? Of course, salita ng Diyos. Yung Bible. Hear the book. Number 3, and obey the book. Tingnan niyo pong tatlong ito, magkakasama. Bakit? Kasi mahalaga itong tatlong ito. Hindi po pwede na mawala ang isa dito. Tama ba? O paano kang makasunod sa Panginoon kung hindi mo nabasa salita ng Diyos? Tama? Paano ka sumunod sa Lord kung hindi mo makinggan yung sinasabi ng Panginoon? Tama po? So itong tatlong ito, importante mga kapatid. Because the more you read, the more you know God, and the more you meditate day and night. Totoo po ba yan? Di ba? Kaya po, damihan natin ang pagbabasa. Di ba? Para marami din po tayong malalaman tungkol po sa ating Panginoon. Okay? Masarap po chismisin ang salita ng Diyos. Tama ba ba? Oh. Masarap po pag-usapan ang ating Panginoon. Okay? Dahil kapag ka pinag-uusapan natin ng Diyos, meron tayong pakinabang. Tama? Pag sa chismis ba sa labas, may pakinabang tayo? Wala. Away lang ang mapapala mo yan. Di ba? Wala hong kwenta po yan. Ang may kwenta at may kwento, ang salita ng Diyos. Okay? Kaya dapat natin itong bigyan ng halaga sa buhay po natin. The more you read, the more you know God, and the more you meditate, day and night. The more you hear, the more you understand God's teaching. Totoo ba yan? Di ba? So, ipaunawa sa atin ni Lord kapag tayo lagi nakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? Next, the more you obey, the more you receive blessings from God. Di ba? Ang dulo noon, nakatumbas ng blessing na kasi ginagawa mo yung salita ng Diyos. Tama? Ginagawa mo ang sinasabi ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, ang salita ng Diyos ay para po sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? At ang gawain po ng Panginoon mahalaga. Tama po? Ang gawain ng Diyos, hindi ho ito ordinaryong gawain. Ito po'y gawain ng Diyos, hindi ko po ito gawain. Amen? Hindi ko po ito gawain. Inilagay lang po ako ni Lord dito. Pansamantala. Okay? Nasa Lord na lang yon kung pansamantagal. Di ba? O pansamandali. Kay Lord pa rin po yon. Kaya lagi ko pong sinasabi na dapat ang buhay natin, konektado lagi sa Lord. Kasi kung inyo po napapansin mga salita ng Diyos, konektado lagi si Lord, kasama. Amen po? Amen. Kaya ganun din dapat ang buhay natin, kasama din dapat ang Diyos. Nagtatrabaho tayo, nanegosyo tayo, saan man tayo pumaroon, dapat kasama po si Lord sa buhay natin. Amen? Ganun po ang tunay na Kristiyano. Ganun po ang tunay na mananampalataya. Hindi niya tinatanggi ang Diyos. Amen po? Amen. Huwag natin itanggi ang Diyos. Dapat proud tayo na may Diyos tayo. Amen? Amen. Dapat proud tayo, nandyan si Lord sa atin. Di po ba? So malinaw po na napakahalaga ang pagbabasa, pakikinig, at pagsunod sa ating Panginoon. Those who live for food, fun, fleshly desires,
are called enemies of the cross. Kalaban po ng cross ng ating Panginoon, yung mga tao na namumuhay lagi lamang sa pagkain pisikal. Wala nang panahon sa pagkain espiritual. Amen? Okay? Ito po yung tinatawag na fleshly desire. Di po ba? Kaya ho, dapat ang mukbangin natin salita ng Diyos. Delikado yung pagkain, baka madali tayo. Di ba? Oh. May pera ka nga, tigok ka naman. Di ba may natigok sa mukbang? Marami. Dapat mukbangin natin salita ng Diyos. Salita ng Diyos, pag binumukbang mo, hindi ka mabubulunan. Amen? Hindi ka mabubulunan. Di ba ba? Kaya po, napakahalaga ang salita po ng ating Panginoon. Nabasahin po natin, mga kapatid, aklat po ng Philippians chapter 3. Okay? Meron pong binabanggit po dito ang ating Panginoon. Philippians, sa bagong tipan po yon, Philippians chapter 3, verse 18 po. Anong sabi dito? For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. No, marami po ngayon yung kanilang bele, Diyos. Ginagawa nilang Diyos yung kanilang belly. No? So, delikado po, mga kapatid. Yun po tinatawag na fleshly desire. Walang masama na meron kang desire sa buhay. Tama? Pero huwag kaligtaan yung mga bagay na espiritual. Hindi masama na kumain. Tama po? Subalit, siguraduhin lang natin na masigit ang kinakain natin ng salita ng Diyos. Amen po? Napakahalaga po yan, mga kapatid. Okay? Now, that is number 2, peril of carnal focus. Dapat, hindi tayo mag-focus dito sa makalaman, sapagkat ito po ay mapanganib. Kundi mag-focus po tayo sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So number 3, provision of Christ's grace. Pag sinabing provision, ibig sabihin, pagkakaloob ng biyaya ni Kristo. Okay? Alam niyo po ba, ang biyaya po ng Diyos, hindi kayang sukatin. Tama? Ang biyaya ng Diyos, maluwang, malawak, hindi kayang ubusin ng lahat ng mga tao sa mundo pong ito. Okay? God is not stingy. No, mukhang malalim yata ito. Madamot. Hindi ho madamot ang Diyos. Right? Amen. Hindi madamot. Ang tao madamot, pero ang Diyos hindi madamot. Tama ba? Ano pa po? Unselfish. No? He is generous. No? Mapagbigay po si Lord. Mga kapatid, tanda natin. Pero huwag nating abusuhin. Tama? Marami kasi Kristiyano, porque si Lord mapagbigay, may pag-ibig, inaabuso ng marami. Tama? Okay? Huwag nating abusuhin. Huwag nating hintayin pa na tayo po ay
parusahan po ng Panginoon dito sa mundo. Okay? Ano pa po? God is rich in everything. Mayaman po ba ang Diyos? Sa lahat ng mga bagay? Yes, mayaman po ang Diyos. Hindi natin kayang ubusin ang kayamanan po ni Lord. Amen po? Amen. Ngayon, bakit ka mag-alala sa buhay? Di po ba? Bakit pinagpapalit pa minsan ang gawain ng Diyos doon sa trabaho o negosyo? Eh, mayaman ang Diyos eh. Tama ba? Kaya ang sa Diyos, para sa Diyos. Totoo po ba yan? Ang kay Juan, kay Juan. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Pero ang sa Diyos, para sa Diyos. Amen? Huwag na natin kunin pa yung para sa Diyos. Okay? Kaya po, dapat makita ho natin. Naniniwala tayo na ang Diyos mayaman? Dapat mahawakan natin. Tama? Dapat nakikita sa buhay natin na talagang mayaman ang Diyos. Okay? Kasi si Lord, tumitingin po yan sa puso at ginagawa natin. Tama? Na kung anong sinasabi natin, dapat sundin natin. Ayon po sa nais at kalooban po ng ating Panginoon. God's grace never runs out. Okay? Ang biyaya ng Diyos, hindi natutuyo. Natutuyo ba? Hindi. Yung balong natutuyo, ngunit ang biyaya ng Diyos, hindi natutuyo. Amen po? Mahalaga po yan, mga kapatid. No? Mahalaga po yan. Yung paalaala po sa atin, Lord. Okay? Ano ba pong sabi dito? Cultivate prayer and thanksgiving. So, mahalaga yung ating pananalangin. No? Di po ba pag nalangin tayo, humingi ba tayo sa Lord? Yes, humingi tayo. So, ang sabi dito ng Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagkapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Kaya po, mahalaga yung kalooban, yung gawain po ng ating Panginoon na dapat po natin magawa, no, sa ating paglilingkod na ito. Huwag daw tayo mabalisa. Okay? Sa buhay po natin. Kasi po, nandyan po si Lord. Amen po? Si Lord po ay tumutulong sa atin. Naramdaman niyo po ba? Amen. Na si Lord tumutulong sa atin? Amen. Yes! Tumutulong nga si Lord sa atin para tatagal yung hininga natin eh. Di ba? Oh. Tutulong yan si Lord na magkaroon tayo ng hanap buhay ng maayos. Tutulungan tayo ni Lord kung paano tayo mabuhay. Amen po? Ang mahalaga lamang tiwala po sa Lord. Pagka wala ka ng tiwala sa Lord, sigurado po yan. Balisang-balisa ka sa buhay. Tama? Hindi ka na mapakaliin yan. No? Kasi minsan, dumarating na si Aling Judith. Yung Judith. Di ba? Monthly Judith. Diba? Mga bayarin. Mga bills. Huwag tayong mag-alala. God will provide. Amen? Amen. Basta tayo, diretso lang.
sa paglilingkod po sa Lord. Naranasan natin lahat kung gaano kabuti ang Diyos. Naranasan natin lahat kung paano tayo pinagpala po ni Lord. Amen po? Amen. Naranasan natin lahat kung paano tayo inaruga, binigyan ni Lord ng mga biyaya at pagpapala sa atin pong mga buhay. Yun po ba hindi sapat sa atin? Na mismo tayo ay nakaranas? Diba? May katunayan, may pruweba sa buhay po natin. So, malinaw po yun na si Lord ang siyang magbigay po sa atin. Katulad po ng mga Israelites during the time. Di ba? Di naman sila pinabayaan ni Lord eh. Sabi ng Biblia, nakapaa sila naglalakad. Pero hindi na susugatan ang kanilang mga paa. Nabasa niyo ba yon? Nung hinango po ng Panginoon ang maslita mula sa Ehipto, ang kanilang mga damit, hindi lamang ang luma. Hindi sila pinabayaan ni Lord. Binigyan sila ng pagkain, tubig, mana. Hindi sila pinabayaan. Dumaan sila sa wilderness. Sa matinding hirap sa buhay. Tayo dumaan din. Amen? Dumaan ba tayo sa matinding hirap sa buhay? Yes! Dumaan tayo lahat. Okay? Sabi ng iba, Pastor, kami hindi. Mayaman kami nung umpisa. Mayaman nga kayo sa pera, hindi naman kayo mayaman sa buhay espiritual. Amen? Hindi kayo mayaman sa salita ng Diyos. Napakahalaga, mga kapatid. Nabigyan po natin ng pansin, ng halaga, ito yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Siya po ang susi ng lahat. Amen po? Hindi ho tao ang susi. Hindi ho susi ng sasakyan ang tunay na susi sa buhay. Tama? Ang tunay na susi sa buhay, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya napakahalaga yung mga aral po ng ating Panginoon. Kaya huwag kayo mga balisa, sabi po ni Lord, sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. We are fed today with the gospel of the grace of God. Okay? Sa ating pakikinig, kumakain tayo ng Ebanghelyo ng Diyos. Amen po? Kaya ulitin ko po, Matthew chapter 4 verse 4, ano sabi? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Sinasabi lamang ni Lord sa atin, na bukod po sa pagkain pisikal, dapat kumain din tayo ng mga bagay na espiritual, na mga salita po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Okay? So malinaw po yun. Subukan niyo po na hindi kumain buong araw. Nanghihina ba ang tao? Manghina. Pagka ba hindi ka nakapagkain ng iyong kaluluwa ng salita ng Diyos, may tendency din po ba manghina ang ating buhay espiritual? Yes. Manghina din po yun. Kasi walang pagkain eh. Walang pumapasok. Walang energy po yan, mga kapatid. Kaya, mahalaga ito, ang mga aral po ng Panginoon. Yung doctrine po ng Panginoon. Yung doktrina po ng Diyos.
Napaka-importante po ito, mga kapatid. Now, that is number 3, provision of Christ's grace. Number 4, power of the Word. Makapangyarihan po bang salita ng Diyos? Amen. Yes. Sabi ng iba, makapangyarihan, pastor. Kasi, ang nagbo-born again, salita ng Diyos. Hindi po. Hindi po tayo gospel regeneration. Tayo po ay spirit regeneration. Ang gospel, nagko-convert po yan. Iba yung regeneration kaysa conversion. Amen? Magkaiba po yan, mga kapatid. Bakit sinasabi po ng salita ng Diyos makapangyarihan? Kasi po ang may-ari, ang Diyos. Amen? Makapangyarihan po ba ang Diyos? Amen. Yes. Makapangyarihan siya. Natural yung kanyang salita na binigay sa atin, which is the Word of God, makapangyarihan din. Di ba? Kasi makapangyarihan po ang Diyos eh. Okay? Okay? Convey the impact of sound doctrine, not tradition. Okay? Iparating ang epekto ng wastong doktrina, hindi ng tradisyon. Di po ba? Malapit na ang tradisyon. Lapit na yung kanilang mahal na araw. Sa atin, araw-araw mahal natin. Amen po? Sa kanila, meron pa silang mga ginagawa. No? Ang iba, nagpapapako pa sa krus. Ayun ba? May mga dugo-dugo pa. Para bagang wala silang tiwala sa ginawa ni Kristo. Tama po? Bakit ikaw magpa-bako? Bakit ikaw magpa-hampas? Di ba? Ibig sabihin, wala kang tiwala sa ginawa ni Lord. Tama? Kung ikaw may tiwala sa ginawa ni Lord, tapos na. Tama? Sabi ni Lord, it is finished. Tradition po yan, mga kapatid. Okay? Ano pa ang isang salita bukod sa tradisyon? Mga pamahiin. Mga panata. Tama. Diba? Ano pong panata ng marami? Luluhod ako mula dito sa pintuan hanggang doon sa altar para Lord gumaling ang aking arthritis. Yeah. Hindi niya alam, masama sa kanya pagluhod mula doon hanggang dito. Pagdating dito, mas lalong sumakit. Nadagdagan. Kasi po, ang ibig sabihin, maling paniniwala. Amen? That is a tradition. Anong sabi ni Lord? Basahin po natin. Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Warning po sa atin yun, mga kapatid. Na magsipag-ingat do tayo, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan po ni Pablo. Baka sa inyo ay may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya. Sa panahon ngayon, maraming pilosopiya ang tao. Pilosopo. Di ba? Kaya sabi ni Lord, mag-ingat kayo. Okay? Ano pang sabi dito?
at walang kabuluhang pandaraya. Mga pilosopo pala, nandadaya po yun. At may mga tao na ang ginagawa ay mandaya, mang-scam. Di ba? Ayon sa saling-sabi ng mga tao. Di ba? Kaya huwag natin paniwalaan ang mga sinasabi noon ng mga matatanda. Tama? Kasi galing lang po yan sa tao, hindi galing sa Diyos po yan. Anong sabi ng matanda? Pagka ikaw kinasal, Brother Eric, halimbawa, huwag mo isuot ang iyong barong. Baka madisgrasya ka. Hindi matuloy ang kasal. Tama ba? Yes. Ang babae, ganun din. Huwag niyong isukat. Pero marami naman nagsusuot na ganun. Sukat. Wala naman disgrasya. Di ba? Natuloy naman. Ano pa? Okay? Ano pa po? Mga tradisyon. Huwag maglabas ng asin. Ha? Huwag maglabas ng bigas pala kapag gabi. Huwag maglabas ng bigas paggabi. Sa labas Huwag maglabas ng bigas sa gabi. Tama naman po yun kasi gabi na po. Okay? Baka naman huwag magwalis paggabi. Walis. Di ba? Kasi lalabas na yung grasya. Hindi totoo yan. Ang totoo niyan, lalabas yung dumi. Kasi minawalis mo eh. Di ba? Ano pa? May nalaglag na tinidor. Ay, may bisita. babae. Lalaki kasi tinidor eh. Eh, nagkataon, yung bisita nila bakla. Ay, hindi. Di ba? Pagkutsara, babae. Dumating naman, tomboy. Hindi nakatugma. Kaya mali po eh. Hindi po ba? So, huwag nating paniniwalaan po yun. Ayaw ng Diyos. Tama po? Kaya nga sabi ni Lord, mag-ingat kayo. No? Sa mga pilosopyang tao, mga mandarayang tao, at mga salitsabi ng tao. Ibig sabihin, mga sinaunang sinasabi. Okay? Tapos, pag may patay, bawal magwalis. Tama po? Bawal maglinis. Bawal magsuklay. Kahit ang itsura mo parang si Bruhelda na. Bawal magsuklay. Bawal maligo. Bawal maligo kahit nangangamoy ka na. Bawal maligo. Oh, di ba? Totoo po yun. Mali po yun. Wala sa Biblia yun. Hindi po yun tinuturo ni Lord. Tinuturo yan ng tao. Amen? Amen. Kaya wag natin paniwalaan ang tao. Dapat paniwalaan natin ang Diyos. Kasi pag paniniwalaan mo ang tao, nadaya ka. Amen? Nadaya ka. Na-scam ka. Ibig sabihin. Okay? Tapos, yung pinsan ko dati namatay. Sabi ng nanay, o lahat tayo na mga kamag-anak, hahawakan nila yung kabaong. Tayo ay Nasa ilalim. sa ilalim at tatawid tayo para hindi na masundan. Aba, di ginawa naman namin ng ganon. Aba, after 1 week, nasundan din. Diba? Ibig sabihin, hindi totoo. Amen? Mga katang-isip lang po ng tao yan. Mga aral ng tao yan. Mga superstitious belief. Diba? Hindi po natin paniwalaan yan. Okay? O di kaya,
Pag may patay, nagkatay ng manok. Diba? Kasi baka may makatay ulit. Hindi yung totoo yan, mga kapatid. Marami yung mga gano'n na hindi nga lang manok ang kinakatay, mga baboy pa eh. Kambing, baka, parang piyesta pag may patay. Diba? Sa amin sa Mindanao, pag may patay, hindi pwede hindi magkatay ng baboy kahit mahirap. Opo. Kasi ang pumupunta, isang barangay. Diba? Oo. Kaya ang ginagawa sa amin, pagka nagluluto ng dinuguan, maraming langka. Oo. Kasi kulang isang barangay eh. Kailangan isang talyasin na malaki, kawa. Oo. Wala naman. Kahit nagkatay, wala naman. Di mo ba? So, yan po kasi mga tradition po yan, mga pamahiin, na huwag nating paniwalaan. No? Karamihan yan naniniwala yung pinanggalingan natin. Tama? Huwag lang natin banggitin. Alam na po natin yan kung ano ang pinanggalingan natin. Di ba? Kasi baka may magalit. Di ba? Di bali na magalit sila, basta huwag magalit ang Diyos. Amen? Ang mahalaga ang Diyos. I-please natin si Lord, hindi yung tao. Tama? Mahalaga po yun, mga kapatid. Okay? Ano pa po? Sound doctrine ang importante. Yung tamang aral mula sa salita ng Diyos. Iyon pong tinatawag na sound doctrine. Pag sinabing sound doctrine, ibig sabihin yung tunay na aral. Tama po? Yung pure na aral ng Panginoon. Kasi ang tradisyon na yan, mga gawa o paniniwala po yan galing sa tao. No? The power of God. Dapat paniwalaan natin na ang salita ng Diyos makapangyarihan. Amen po? Romans chapter 1 verse 16, anong sabi? For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Himay-himayin po natin ito. Si Pablo, hindi ho siya nahiya na ipangaral ang Ebanghelyo. Amen po? Ganon din po dapat tayo, huwag tayong mahiya na atin pong i-share ang katotohanan po ni Lord. Amen po? Kaya ako po'y natutuwa dahil si Sister Maymay nag-i-invite, no, purihin po ang Panginoon. Huwag natin ikahiya kasi sa katotohanan tayo. Tama po? Mahiya tayo kung tayo gumagawa ng mali. Amen? Amen. Hindi po ba? Dapat doon tayo mahiya kasi gumawa tayo ng mali. Pero ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, yung gospel, dapat hindi po natin yan ikakahiya. Sapagkat kung kinakahiya mo ang gospel, kinakahiya mo na rin ang Diyos. Right? Bakit po? Sapagkat ang may-ari ng gospel, ang Diyos. Ang nilalaman ng gospel, tungkol sa ating Panginoon. Konektado po yun, mga kapatid. So, napaka-importante. Kaya sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God. Kaya ang salita ng Diyos, makapangyarihan po yun. Kaya tingnan niyo po, may mga tao na nakikinig ng mga salita ng Diyos. Lihis ang pamumuhay. Alam po ba, hindi tatagal yon. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Di po ba? Para sa atin bilang mga anak ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos o ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Bilang mga ligtas, napakasarap pakinggan
ang mga aral po ng ating Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo, verse 18 ng chapter 1 ng 1 Corinthians, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Yung pangangaral sa krus, sabi po ni Pablo, it is the power of God. Pero sa mga napapahamak, sa kanila ang pangangaral kamangmangan. No? Walang kwenta. Sa kanila po yon. Pero sa atin, bilang ligtas, it is the power of God. Kaya po ang salita ng Diyos, napakasarap namnamin. Amen. Tama? Ninanamnam po yan, yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, meditate day and night. Pag nilanilayan, araw at gabi. Sino kaya minimeditate natin araw-araw? Salita ba ng Diyos? O ang kakainin para bukas? O ang bills? Anong ulam bukas? Di ba? Magnilay-nilay po tayo ng mga salita ng Diyos. Napaka-importante po yon, mga kapatid. Hindi lamang po yan mga material na bagay ang atin isipin. Tama? Dapat, higit sa lahat, isipin natin yung mga aral po ng ating Panginoon. Kaya nga po, this coming Saturday, no? Excited, very excited si brother si brother Megmeg, Migmig, sorry, na mag-recite ng verse, di ba ba? Kasi po kailangan magninilay ng salita po ng Diyos. Okay? Sana pa po dito? Unto salvation to everyone that believeth. Yung believeth ba dito, past tense? Yes, past tense na po ito. Mga naniniwala na, mga mananampalataya na ng ating Panginoon, ang tinutukoy po dito sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Saan sila maligtas? Maligtas sila sa mga maling aral. Kaya nga ang pinapangaral, gospel. Tama? Maligtas sila sa mga maling ginagawa. Sa maling pamumuhay. Kaya kailangan ng salita ng Diyos. Amen po? Ma-convert sila. Madala sila sa tama at totoong paglilingkod. Sino? Yung mga mananampalataya. Hindi porke mananampalataya ka na, hindi mo na kailangan ng salita ng Diyos. Tama? Kailangan natin lahat. Kailangan ng pastor. Kailangan ng lahat ng mga kapatid. Yung salita po ng Diyos. Yung aral po ng Panginoon na dapat po natin kainin hanggang sa po tayo ay mabusog ng mga aral po ng ating Diyos. Kaya nga po, di po ba, merong spiritual mukbang. Busugin natin ang ating mga kaluluwa na mga salita po ng Diyos. The scriptures are spiritual nourishment that equips the believers. O, tingnan niyo po. Spiritual nourishment. Spiritual siya na pagkain. No? Ang salita po ng Diyos. Okay? Baka mamaya, meron sa atin, pagdating doon sa bahay, akin na nga yung Biblia, kakainin ko. Yeah. Kasi sabi ni pastor kailangan daw, magmukbang tayo. Di ba? Spiritual mukbang. Hindi ho ganon. Ang pagbabasa. Tama? Baka mamaya kakainin mo yung papel. Yung nakasulat. Di ba? Hindi ho ganon, mga kapatid. Napaka-importante po.
2 Timothy chapter 3, verse 16 up to verse 17. Dito tayo magtapos, mga kapatid. Anong sabi dito, mga minamahal? Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 16 up to verse 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Malinaw po, nakita ho natin na ang salita po ng Diyos o ang kasulatan ay bigay po ng Diyos. Tama? Binigay po ito sa atin. Kanino niya binigay? Sa man of God. People of God. Tayo po yon, mga mananampalataya. At ito po ay kapaki-pakinabang. Malaki bang pakinabang sa atin ang salita ng Diyos? Yes. Malaki po. Kasi itong ginamit ni Lord para tayo maturuan. Tama? Nang sabi po dito, kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa doktrina, sa pagsansala. Kaya sinasansala tayo ng salita ng Diyos. Kasi pag wala ng sansala, wala nang matuwid. Tama? Hindi tayo natuturuan. Okay? Ano pa? Sa pagsaway, sinasaway tayo ni Lord. Di ba? Hindi yung si pastor sumasaway, kundi si Lord sa kanyang mga salita. Sa ikatututo na nasa katuwiran. Para po tayo matuto ng mga salita po ng ating Panginoon. That the man of God, we are the man of God, tayo po'y anak ng Diyos, tao ng Diyos, may be perfect. Pag sinabing perfecto, hindi ibig sabihin na hindi ka na nagkasala. Amen? Ibig sabihin yung maturity ng isang mananampalataya. Truly furnace unto all good works. Take note, unto all good works. Sa lahat ng mga mabubuting gawa. Hindi sinabi ni Lord, sa lahat ng mga masasamang gawa. Hindi ho ganon. Okay? So ito pala binigay ni Lord para sa atin as man of God, para tayo, mga kapatid, maging sakdal, maging matured spiritually, at tayo dapat ay tinuruang lubos na gumawa ng mabuti sa Lord. Okay? So, ang mabuti na tinatawag, malawak po. Lagi ko pong sinasabi, ang word na good works, ito po ay bunga, ebidensya ng ating buhay spiritual o ating po tinatawag na eternal life na binigay ng Diyos sa atin. Ito po yung bunga, ebidensya. Kaya, kailangan pa rin na magpatuloy po tayo sa Lord. Amen po? Hindi ho nagtatapos ang buhay po natin doon sa kaligtasang eternal. May kasunod po yan. Na bagamat po tayo niligtas na ng Diyos before the foundation of the world, na bagamat po tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos sa atin ating Jesucristo, sa pagbigay sa atin ng buhay ng Espiritu ng Diyos, sa pagboborn again sa atin, kailangan pa rin natin magpatuloy sa gawain po ni Lord. Amen? Sapagkat ito po ang utos ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, all scripture is given by inspiration of God
and is profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnace unto all good works. Nawa ang ating pong pinag-aralan, mga kapatid, tumimos sa ating mga puso. Amen? Hindi yung napakinggan lamang natin na baliwala na. Hindi ho ganon. Kailangan ng doon ang ating desire na alamin, pagninilayan, at atin pong busugin yung ating kaluluwa ng mga salita ng ating Diyos. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. Tayo lahat po'y tumayo at tayo po'y